Hi guys, magandang araw uli sa inyong lahat. Andito na naman si Kuya Linox para maghatid ng mga walang kwentang content, no? Pa-like naman guys. Tsaka subscribe na din kung hindi pa naka-subscribe. Ngayon guys, mag-react tayo dito sa mga tungkol dito sa pros and cons dun sa nangyaring decision ng Supreme Court about dun sa impeachment. Panoorin natin to guys. Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pero meron ding ikinatuwa ang desisyon. Narito ang Express Report ni Mean Los Baños. Nagrally ang Akbayan Party List bilang pagtuligsa sa deklarasyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tayo nananawagan sa Senado at Kongreso na igiit ang kanyang karapatan at kapangyarihan na dapat ituloy ang impeachment trial. Sa inilabas sa desisyon ng mataas na hukuman, nilabag daw ng Kamara ang 1-year bar rule na isang impeachment complaint lang ang pwedeng ihain laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Pinuna ng SC ang unang 3 impeachment complaint na inihain noong Disyembre na hindi raw inaksyonan ng Kamara at kalaunay ibinasura. Ikinatuwa naman ng kampo ni VP Sara ang desisyon ng Korte Suprema. Pagkilala raw ito sa rule of law. Ang kaalyado ng mga Duterte na si Senador Bato de la Rosa napahaliluya dahil natalo raw ang pwersa ng kasamaan. Ang isa pang kakampi ng bise na si Senadora Amy Marcos na nawagang respetuhin ang desisyon ng SC. Awat na raw muna sa politika. Pero kung si Senator Bam Aquino ang tatanungin, tila na etsapuera umano ang tungkulin ng Senado. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na to. Maging si Senadora Risa Hontiveros, dismayado. Isa sa mga pinagtataka niya ay kung paano nalabag ang 1-year bar rule gayong isang impeachment case lang naman ang iniakyat sa Senado. Tingin naman ni Senador Joe pagbuho ng tunay na prinsipyo ng judicial review ang pagwawalang bahala sa desisyon ng Korte Suprema. Ito ang binigyang diin ni Senador Juan Miguel Zubiri sa gitna ng usapin ng pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng inilabas na desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang isinampang impeachment case sa Vice Presidente. We should not disregard the Supreme Court ruling. Because if we do, we may be courting a contempt order from the Supreme Court and a possible constitutional crisis. Not to mention a very dangerous precedent. If we proceed with the impeachment trial in defiance of a unanimous en banc ruling. Dagdag pa ni Zubiri, ang pagsalungat sa desisyon ng hukuman ay magsasapanganib sa sistema ng check and balances na pundasyon ng demokrasya ng Pilipinas. Whether we agree to the decision or not, the Supreme Court remains as the final arbiter of all constitutional issues. Let me say that again. The Supreme Court remains the final arbiter of all constitutional issues, lest we want to destabilize the framework of our government. We must respect and honor the Supreme Court of the Republic. Sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo na hindi niya pa nababasa ng buo ang pasya ng hukuman. Aniya, nirirespeto niya ang ruling ng Supreme Court at interpretasyon nito ng konstitusyonal na hangganan sa impeachment process. Kung bibigyan anya siya ng oportunidad, handa siyang tupdin ang kanyang dakilang tungkulin at hayaang magsalita ang ebidensya. Ayon pa sa nakababatang Tulfo, aakto siya kasama ang mga kapwa-senador upang panindigan ang mandato sa kanila ng saligang batas ng may integridad at pagiging patas. Inaasahan nito na pag-uusapan ito ng mga senador sa Lunes kung susundin ba o babaliwalain ang desisyong ito ng Korte Suprema. Ngunit para kay Senador Francis Kiko Pangilinan, pinigilan anya nito ang kanilang trabaho at mandato sa usapin ng public accountability habang ang Senado at Kamara ay co-equal sa Supreme Court kaya hindi anya ito tama. Sa kabila ng pagtutol ng ilang mga senador, may iba pa na sumang-ayon din ng pagsunod sa kataas-taasang hukuman. Kabilang na dito si Senador Panfilo Ping Lacson na naglabas na rin ng pahayag sa social media kaugnay ng posisyon nito sa SC decision.
Dapat anyang respetuhin at sumunod ang Senado sa Supreme Court ruling sa kabila ng mga salungat na opinyon ng ilang legal observers. Partikular na ang interpretasyon ng Korte sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 na ang paghahain ng verified complaint ng nasa ikatlong bahagi ng lahat ng miyembro ng House of Representatives ang itatatag na Articles of Impeachment kasunod ng agarang paglilitis ng Senado. Binigyan diin naman ni Senador Sherwin Gatchalian na ang kanyang mga aksyon ay laging batay sa patnubay ng konstitusyon. Kinikilala rin ito ang Supreme Court bilang final authority sa pagpapakahulugan ng mga legalidad sa mga naturang paglilitis. Bunsod nito, sinabi ni Senador Win na nagsalita na ang Korte Suprema at nirerespeto nito ang unanimous decision ng Korte na nagdeklara na hindi konstitusyonal ang impeachment complaint ng House. Sinundan din ni Senador Vicente Tito Soto III ang nauna nitong pahayag na pag-aaralan din niya ang payo sa kanya ng isang legal luminary na maaring i-disregard ng Senado ang desisyon ng hukuman. Aniya, bagaman hindi ito inaasahan, ay susuko ito sa judicial wisdom ng Supreme Court upang mapanatili ang sistema ng gobyerno na ang Korte Suprema ang natatanging hukom ng konstitusyonalidad ng mga aksyon ng ehekutibo at lehislatibo. May panahon anya na hindi pinakikialaman ng Korte ang isang politikal na kwestiyon, kaya ito ay isang complete climate change sa bisperas ng pagbubukas ng 20th Congress. Dineklarang labag sa saligang batas ng kataas-taasang hukuman ang inihaing articles of impeachment, partikular na sa one-year ban rule ng konstitusyon. Dahil dito, nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang miyembro ng House of Representatives. Binatikos ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang desisyong ito ng Supreme Court. Nireduce ng Supreme Court ang kanyang sarili bilang Supreme Coddler of the Philippines. The dismissal of the impeachment sets a dangerous precedent. Giit naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno, sa desisyong ito, talo ang taong bayan dahil ang impeachment ay tungkol sa accountability o pananagutan. Para naman kay mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, procedurally questionable ang desisyon ng Korte Suprema. Anya, inilabas ang desisyon nang hindi man lang pinagsalita ang House of Representatives. Pero giit nito, hindi dito nagtatapos ang matitinding aligasyon laban sa Vice-Presidente. This is not vindication for anyone. This is not exoneration. Walang naburang kasalanan. Walang nalinis na pangalan. Teknikal ang desisyon. Ang mga alegasyon ay nananatiling totoo, malubha, at hindi pa nasasagot. Hindi tayo dapat masanay sa mga leader na hindi napapanagot. Hindi pa tapos ang laban. Dismayado rin ang makabayan lawmakers sa desisyon ng Korte Suprema. Ang hirap talagang magpanagot ng korap sa Pilipinas. Magiging legal basis ang desisyon na ito para sa matagal ng kagustuhan ng Malacanang at Senado na wag nang ituloy yung impeachment trial. Gayunpaman, hindi dapat magbunyi si Vice Presidente dahil hindi tatantanan ng mamamayan ang pagpapanagot sa pagkawaldas ng confidential funds. Samantala, gagawin naman ng House of Representatives ang lahat ng legal na paraan upang protektahan ang kalayaan ng Kongreso at pangalagaan ang tungkulin sa ilalim ng saligang batas ayon kay Attorney Princess Abante, spokesperson ng House of Representatives. Dagdag pa nito, iginagalang ng House of Representatives ang Supreme Court, subalit iginiit na hindi ito titigil sa pagganap ng tungkulin, kabilang na ang impeachment process na eksklusibong kapangyarihan ng Kamara. Dagdag pa nito, makasisira sa prinsipyo ng check and balances ang panghihimasok umano ng judiciary sa impeachment process dahil isa itong political process at wala dapat legal technicality na makapipigil dito. Yun guys, mga pros and cons. Mas marami yung mga nag-iyakan Guys, gusto kong basahin muna ito, Maikli lang to. Tungkol to dyan sa mandate ng Supreme Court. Kasi may mga nagsasabi, dyan sa House tsaka sa Senate na yung impeachment daw, political
political mandate ng legislature. Tama naman yun. May mandato talaga sila doon, ano? Pero meron ding mandate ang Supreme Court eh. Although equal branches sila ng government, pero magkaiba yung mandate nila, no? Basahin natin to guys, ano? Galing to sa AI eh, no? Pero tingin ko malapit to sa katotohanan. In the Philippines, the Supreme Court's mandate when it comes to impeachment is primarily to interpret and enforce the constitutional provisions governing the impeachment process. While it does not directly participate in the impeachment proceedings as a tribunal that is the sole power of the Senate, it has the crucial role of judicial review. Here's a breakdown of its mandate. Number 1, judicial review of legal issues. The Supreme Court has the duty to construe the impeachment process mandated by the Constitution. This means that all legal issues involving impeachment proceedings are subject to judicial review. The court can determine if the other branches of government, specifically the House of Representatives and the Senate, have acted within the bounds of their constitutional authority and procedures during impeachment. Number 2, ensuring constitutional compliance. The Supreme Court ensures that the impeachment process adheres to the strict framework and procedures outlined in the Constitution. This includes verifying compliance with provisions like the one-year rule and due process requirements. Number 3, upholding due process. The court emphasizes that the Bill of Rights, particularly the due process clause, applies to the entire impeachment process. This means ensuring fairness and protection of the rights of the impeached official at all stages. Last, not a political arbiter. The Supreme Court clarifies that its role is not to determine when, who, and whether an impeachable officer may be removed and disqualified from political office or to favor any political result. Instead, its mandate is to ensure that politics are framed within the rule of just law. In essence, while impeachment is largely a political process initiated by the House of Representatives and tried by the Senate, the Supreme Court acts as the guardian of the Constitution, ensuring that the procedures are followed legally and constitutionally. It provides the legal checks and balances to prevent abuse of the impeachment power. Ayun guys, ano? So, sinasabi dito na yung Supreme Court ang guardian. Sila yung bantay. So, meron silang role. Di ba? Although yung mandato ng impeachment, yung political process niya is sa legislature yon. Yung Congress ang mag-i-initiate, tsaka yung magra-ratify, and then i-endorse sa Senate. Yung Senate naman ang tatayong impeachment court. Pero yung proseso nun, babantayan ng Supreme Court. Di ba? So, hindi natin pwedeng sabihin na
walang pakialam yung Supreme Court. Doon sa mandate ng legislature, tama yun. Hindi yun pang-iimasukan ng Supreme Court. Pero pagdating sa process, sa yung process niya, based on the Constitution, sila yung tatayong arbiter. Kung sila ba yung legislature sumusunod o hindi. Di ba? So, ganun lang kasimple eh. So, pag sinabi ng Supreme Court na may nilabag kayo, sa Constitution, ito yung mga nilabag nyo, bla 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 bla. So, sila yung masusunod. Kasi sila nga yung arbiter eh. Di ba? So, tingnan natin guys itong mensahe ni Ma'am Guanzon, Ito, meron siyang mensahe. Ito, para sa mga taga-HOR. Okay, makinig kayo, May message sa inyo si Attorney Guanzon, Sabi niya, madami mas magaling pa sa Supreme Court. Ang requirements para maging justice ay dapat graduate ng law, pumasa ka sa bar, matagal naging abogado, at humawak ng iba't ibang posisyon sa gobyerno or private practice kung saan nakitaan ng galing. Dadaan pa rin sa JBC ng matinding job interview para maisama sa shortlist. Para maging member of Congress, ano daw ang requirements? Sabi niya, just read and write. Di ba? Para maging associate justice ka, matindi yung dadaanan mo, tsaka yung qualification, Pero itong para maging member ka ng House, read and write lang. Tapos mas magaling pa yung mga taga-House. Okay guys, ganito na lang So, tingnan natin kasi parang maghihiring sa Senate sa Lunes. So, tingnan natin ang magiging resulta nila, Basta yung call or yung judgment ng Supreme Court para sa akin, dapat yun ang masunod. Kasi pag hindi sinunod yun, sino pa ang paniniwalaan natin pag nagkaroon ng yung hindi pagsunod sa batas, di ba? Sila na yung huli na magsasabi na ito yung tama. Okay guys, paki-like naman tsaka subscribe na din pag hindi pa nakaka-subscribe Ganito na lang guys, bye, thank you, God bless.